CO Thread 3 na po tayo. Bali, dito po, magsiset up po tayo ng mga configurations sa inyong server. So, dito po tayo sa server manager. Dito yung po makikita yan. Ayan lang. Click nyo lang po yan. So, bago po tayo mag-proceed dito, dapat, di ba, tapos na kayo magkable, mag-set up ng inyong mga client, server. Dapat, napiping nyo ang inyong client, same din po sa inyong server. Yan po. Yan. Tapos na kayo mag-static, diba? Ito yung piniping ko yung server ko. Ito naman, piniping nyo yung client. So, balik dito tayo sa client. Dapat ginawa ko na siyang dynamic. Ayan po. Bago tayo mag-proceed. Diba kanina may laman pa yan, pero tinanggal ko na, binalik ko na siya sa dynamic. So, balik pa tayo sa server natin. So, dito po, meron na po akong example ng IP. So, kunwari po class C yung ginamit. So, kunwari ang range niya is 10 to 15, ganun. Depende po sa accessor. Depende po sa kanya kung ano po yung baka bibigay siyang range, ganun. So, depende pa rin po yan. Hindi po laging ito ang gagamitin nyo. So, ito class C siya. Balingin. Tapos, naka-static yan ha. Close nyo lang yan. Dapat naka-network yan. So, punta na po tayo sa server at mag-add roles tayo. Dito po tayo sa manage. Click po natin yan. Add roles. Dito sa role base, check po natin yan next. Server nyo. Siyempre, naka-rename na yung inyong mga Twitter. And then, dito, click natin yung ads or Active Directory Domain Service. Check po natin yan. Sunod ang DHCP. Dito po sa DNS. Dito po sa file storage, may drop down po kayo dyan. Hanapin nyo po yung ito po, File Server Resource Manager. I-click din po yan. Tapos baba itong print. Tapos pwede rin po isa pa ito, pero depende pa rin kasi minsan nag-error to. So test natin kung mag-error siya. Isasabay ko na siya. Tapos next na po tayo. Pagka next po natin, baba nyo lang po ito. Tapos makikita nyo, hanapin nyo po dito yung server. Yan, Windows Server Backup. Check po natin yan. Next na po. Yan. Diretsyon next lang yan. Wala na kayo babaguhin yan. Yan. Tapos, sa remote, pag inactivate nyo po yun, ito po ang lalabas. So, ang i-check nyo po is add 1, 2, 4 na box. Yan. Yan po siya. The next ulit, wala na kayong babaguhin dyan. Tapos click nyo po to para mag-restart siya pag natapos siya mag-install. So, next na po. So, hintayin po natin siya mag-install, tapos magre-restart po siya ulit. So, matagal po ta. So, hintayin na lang po natin. So, nag-restart na po siya. Login na po. So, administrator. CSS admin.
na siya mag-loading. Mapuno tong bar na to. Tagal lang po talaga siya. Ayan. Natapos na siya. Tapos configure na po tayo. Yan na. Na-install na kasi natin yung remote. Lalabas talaga yan. So, tools. Punta tayo ng DNS. Tapos drop down nyo lang po ito. Makikita nyo itong forward saka reverse. So, dito mo tayo sa forward. Click nyo po, tapos right click, new zone. Click nyo lang po yung next. Wala na po tayo babaguhin dyan. Next nyo lang po. Sa kanya po ilalagay ang inyong domain. So, ang gagamit, may example po akong domain dito. So, ang domain na ilalagay ko po is, example is uaap.sports. Ayan. Next lang po natin. Ayan. Tapos, click nyo lang po ito. Next lang. Tapos na. Tapos, sunod is yung reverse. Next na po, right click ulit. New zone. Next, inisipon tayo. IPv4. First na IP. First 3. Yan. Yung tatlo lang yan. Hindi nyo malalagyan muna dito kasi wala yan. Next yun lang. Wala na kayong babaguhin dyan. Yan. Tapos, finish. Yan. Natapos na po tayo dyan. Close na po natin. Sunod, ito pong sa may notification dito. Pinutin nyo lang po yan. Hanapin nyo yung promote this server. Click nyo lang po yan. Tapos click nyo itong add new forest. Ilagay nyo po yung domain nyo ulit. Kung ano po yung nilagay nyo ng domain, ilalagay nyo po dito. Ayan. Tapos next. Pagkatapos po dito, magre-restore po ulit siya kasi mag-install kayo ng domain. Tapos dito, password po ng inyong server. So gagamitin ko is css.ip25. Next. Okay lang po yan. Next yun ako. May lalabas po rito na yung domain po. Tapos i-next yun lang po siya. Next. Next yun lang po. Ayan. Well, yan. So, sabi niya, mag-restart siya pagka install ko. So, mag-restart siya ng pusa to. So, mag-iintay na naman tayo. Hintay po siya matapos.
Yan, restart na siya. Tayo natin mag-restart pa. So, yan po. No, nag-restart na siya. Pansin niyo po, nalagyan na po siya ng domain. Ayan po natin ulit mag-loading. Ayan. So, check natin. Okay. Napunta po tayo ng tools. Pagkatapos natin ma-promote yung punta tayo ng tools. Set na po tayo ng DHCP. Ito po magbibigay ng IP sa inyong client. Yan ang content. Yan. So dito server IPv4. Right click nyo dito. Tapos itong new scope. New UAAP scope. Kanya lang po. Ilagay nyo lang dyan. So makikita nyo ito mga nilalagay-lagay ko sa inyong test package. Ito lang naman babago dyan. Kunwari ibang domain. O kunwari Mozilla. Ganun. So lagay nyo lang siya ng scope. Parang ganun. So UAAP. So, ang range na kunwari binigyan ako ng range na ng IP na 10 to 20, parang ganun. Example lang po ito na IP range na binigay ng assessor. Yan. So, may 10 range po tayo ng IP. Ito sa IP exclusion, so bibigay po tayo ng IP na i-exclude po natin yung IP na ilan para yung susunod na yung hindi po siya magalaw o di siya makuha ng iba. Yan. Yan, 14. Bali, in-exclude ko yung 10 to 14. Para yung pang 15, mapupunta po kay client. Yan ang purpose po niyan. Ito, hindi siya makukuha. Parang ganun. Next. Dabihan nyo lang po itong days. 999. Wala na po kayong babaguhin dito. Yan lang po. Yan. Next yun lang. As gateway, yung itong gateway po is your router IP address po. Yan. Yan ang router or gateway. Isa lang po yan. Yan. I-add nyo po siya. Next. Ito po yung IP ng inyong server. Lumabas na po siya. Kung sakali mang hindi siya lumabas, pwede po siyang manumanong i-type dito. Yan. Since nandiyan na po siya, nandiyan na. Hindi ko na ita-type. Wala na kayong babaguhin dyan. Next lang. Yan. Tapos po, i-click nyo itong scope. Pindutin nyo ito. Yes, nyo lang. Pindutin nyo ulit. Tapos close nyo. Tapos last, itong complete CP configuration. Yan. Next, commit. Done. Yan. Sa minimize natin, punta tayo sa Windows X. Yan. Kapag pag in-enable, disable ko to, lalabas na yung ating domain. So, ayan. Lumabas na yung domain. Excuse me po. So, pag lumabas na po yan, punta po kayo sa inyong client.
Punta po tayo sa Ayan o. Ayan o. Automatic na siya lumabas. Kasi naka-dynamic siya. Yes, yun na po yan. So, bilis mo yan kung na-detect. Open po natin. Make sure natin na lumabas siya. Yan po. So, CMD po tayo. Check natin kung tama yung binato niyang IP. Ayan po, 15. Nag-exclude kasi tayo ng 1 to 14, so yung 15 ang binato niya dito. So, tama po yun. So, close na po natin yan. Tapos po, i-join na po natin siya. So, Windows X or paano yung dito, Windows X, File Explorer. Direct-click nyo lang po ito, tapos punta kayo sa properties. Yan. Hindi ko pa napalitan yung pangalan pala. Sabay na natin. So, rename, change. Dapat napalitan ko ng ito bago tayo pumunta dito. Tapos ilagay natin yung domain. Yan. Dapat napalitan na ito bago tayo pumunta rito. Yan. So, ang ilalagay po natin dito is yung ating sa server. Administrator CSS at 2025. Yan. Tapos lalabas ito, welcome, sabi niya. Yan. Yan, mag-start na siya. Balik na tayo sa ating server. So, iwan na po muna natin yung ating client. Kasi sa server, set up ulit tayo sa server. So, balik po tayo sa ating server manager. Napunta pa tayo ng tools. Gagawa na po tayo ng ating user. Dito sa Active Directory User. Click po natin yan. Dito sa domain, i-drop down nyo po lang po yan. Punta po kayo sa user. Click nyo lang yan. Click nyo to, tapos right click nyo lang po. I-copy nyo po siya. So, gagawa po tayo ng username para sa ating mga kliyente. So, gagawa tayo ng user 1. Tapos dito po. Pero dito po, depende kung baka trainer's name yun na or pangalan po ng inyong sarili nyo pong pangalan. Depende po sa assessor kung ano yung papalagay niyang user login nyo dito. Kumari, parang sa akin, ito, Romel, yan. Romel, nilalagay nyo rin dito. Kasi inyong trainer's name, dalawang user po yan. So, sample lang po is user 1. Next. Password po is CSS at 2025. CSS at click nyo po dalawang to. Next yun. Finish. So, gagawa po ako ng dalawang example lang po muna. So, user 1. Yan, user 2. Next. CSS at click nyo lang po. So, may dalawang user na po dyan. Tapos, pag-joinin natin sila sa isang organizational unit. So, punta po kayo dito, click nyo, right click, new
organizational unit. Yan, check nyo po siya. So, sa test package po, may mababasa po kayo doon. Kung sakaling wala man siyang nilagay na instruction na gagawa kayo ng organizational unit, kailangan nyo pa rin lagyan para nasa iisang folder po sila. So, lagyan po natin is users. Try natin yan. Bawal. Kaya means kamo na lang yan. Tapos balik ka sa user, control mo, pindot mo yung control, pause, move, yan. Doon dyan na yung dalawa. So sa case na to, meron yung tinatawag na advanced folder. Yun yung, kunwari sa user 1, ang meron sa kanya dapat is desktop, the pictures dito, music at videos, parang ganon. So gagamit tayo ng advanced doon. Gawa pa tayo isang user para maintindihan natin. Wala pang user. User E. Yes, that's kanina. Match. Yeah. Gawa ulit tayo ng organizational unit para sa isang example natin ulit. Plugins, kunwari yan. Join po natin yung dalawang ginawa natin. Control, yan. Tapos, yung control button, tapos right-click nyo lang, move. Yan. So, example is, itong user 1, pag binasa yung test package, may special siya na dapat si user 1 is sa kanya lang si desktop. Click nyo itong domain. Okay. Domain. Documents. Downloads. Pictures. Yan. Ganun ang sample natin. Hindi na mahaba. So, kung itong si user 1 is sa kanya ang desktop downloads. Ito naman, downloads picture. So, right-click click nyo siya, right-click, add to a group. Yan. Type nyo lang yung first 3 letters, check names, tapos semicolon, doc, check names, ayan. So, naka-user 1 yung desktop doc. Ito naman, download picture kay user 2. So, now, pick. Yan. Ano siya. So, pag-check natin yung properties, member of, yan, makikita nyo yan, no? Yan siya. Dito, since, kunwari, si user 3 and 4 ay may pares sila may desktop at pares sila may downloads, ganun, hindi na natin kailangan gawin yung ganito. Yan. So, okay na yan. Tandaan nyo, dito may nasa loob siya. Yan. Tapos na natin. Sunod,
Sa group policy na tayo. Click po natin yun. So, drop down. So, sa loob ng domain, drop down. Ayan lang. So, huwag po kayong gagawa rito. Ayan, okay lang ito para di siya lalabas na lalabas. Huwag kayong gagawa rito dito po sa inyong organizational unit. So, gagawa po tayo ng GPO. Right-click po natin. Create GPO. Admin. GPO. Ganyan. Tapos, client GPO. Tinignan nyo yan, ayun o, dyan na. Nandito muna tayo sa admin. Right click, edit. So, dito sa user configuration, policies, drop down nyo lang. Yan, drop down. Folder redirection. So, andyan na tayo. So, bago tayo mag-configure to, dapat meron na tayong folder sa ating drive D or sa ating, o depende kung saan niya ipapalagay. Pumunta tayo sa File Explorer. Ayan. So, kailangan natin gumawa dito ng folder para sa ating folder redirection. So, ito, right-click natin. New folder. Tapos, gawa tayo ng my redirection. Gawa na lang natin. Yan. I-share po natin siya. Properties, sharing, advanced sharing, share, permission, remove po natin tong everyone. Add tayo. Tapos type lang natin AU. Nicknames. Okay. Yan. Tapos kopyahin natin to. Copy. Open po kayo ng notepad para hindi po mawala kung sakali. Gagamitan pa kayo mamaya. Paste natin dito. Paste natin. So, ito, meron pa pong isa, drive map. Ito, optional lang po to. Depende kung ibibigay ng assessor. So, gagawa ulit kayo ng folder. Rename. Drive map. Lagay na lang. Yan. Pares din po. Right click, properties, sharing, advanced sharing. Pares lang po ng process. Ayan. I-share lang po natin siya ulit. Kunin ulit natin yung path. Copy. Notepad. Doble pa nabuksan. And, ayan. So, dyan na yung dalawang block na. So, close ko na to. Balik tayo sa ginagawa natin kanina. Ito. Yan. So, dito tayo sa folder redirection. So, tanda natin mga ginawa natin folder dun sa user, diba? Desktop, documents, picture, at downloads. So, direct click natin to. Properties. Click po natin advanced since specific folder po kailangan. Click natin add. Tandaan nyo po yung binuksan nyo, desktop. So, browse, desktop din. Ayan, check names. Tapos yung path. So, kopyahin natin yung path ng redirection natin. Ayan. Copy. Lalagay natin dyan. Paste. Okay. Tapos sa settings, yan, check na lang po ito. Okay. Ayan. Ulit na process din po, ganun lang din po. Ayan. Documents. At
Yan. Downloads. Yan. Yan. Tapos na tayo sa folder redirection. Punta naman tayo sa drive map. Yan. Dito din sa Windows setting. Para sila sa Windows setting no? Map drive. Right click nyo lang new. Tapos click nyo lang tong create. Hanapin nyo rin yung path dito. Drive map. Copy. Dito sa location, i-paste nyo. Dito sa drive letter, nagawa ko kayo. Kumari, E na lang or sample lang naman to. So, O. Tapos show all drive nyo lang. Okay. Ayan na. Ito, admin GPO. So, tapos na tayo sa isang GPO. Yung susunod na GPO naman. Tapos na natin yan. Click natin ito. Ayan. Same lang din. Yan. This time naman, kasi wala tayong ginawa na ano doon na folder. So, basic po ang gagamitin natin. So, kunwari, properties, basic. Tapos, kunin lang po natin yung path. Copy. Yan. Paste. Yan lang po. Setting. Okay. Tapos picture. Yan. Dito mo sa basic, kahit ilan ang gusto nyo. Depende po anong kailangan nila. Kunwari, o kahit video. Kunwari man. Yan. Wala naman kayo nilagay dito. Basta mga common file na same sila na meron, basic pong gagamitin nila. So, tapos na tayo dito. Drive up naman, kunwari kung gusto nila palagyan ng drive up ang inyong isa pang folder. So, same process pa rin sa ginawa natin kanina. Copy ulit natin ito. Create. Dito pa rin sa location yung pare M tapos show all. Yan. Tapos na. Client yan. Sa group policy pa rin dito. Kung gusto niyo gumawa, kung sakali mo gusto nilang paggawa ng drive para sa lahat, dito kayo pupunta. Domain policy, edit. Itong drive mapping, additional lang to. Depende kung papagawa sa inyo. Yan. So, at least may bahala kayo. Yan. Tapos, sunod, tools. Magbablock pa tayo ng file. Mag-restrict tayo. So, file server, click natin. Yan. I-double click nyo lang yan. Ito ulit. I-double click ulit. Create file screen. Yan. So, i-browse natin yung kung nasaan ang ating mga user ng folder niya. So, dito, kung na lang yung pipiliin, at least sakop niya pati drive map. Yan. Okay. Click nyo dito. Custom. So, kunwari ang pinapablock niya is ang text file, office, image,
kunwari na, ano na lang naman to eh, tawag dito, sample, yan. So, create. Ay, hindi pala, sorry. Okay pala. No. Tapos, create pala dito sa labas. Tapos, dito lang. Okay. Ayan. So, ayun na. Naka-activate yan. So, close. Tapos, sunod, printer, tools, print management. No, click nyo lang itong printer, server. Ayan. So, kunwari is meron kayong driver na di-download. May driver silang binigay dun sa flash drive. So, yun po ang inyong gagamitin. So, kunwari nasa flash drive yun to. May binigay silang flash drive. Tapos, meron siyang driver. So, kunwari ito yung driver ng L120 na Epson. So, install nyo lang po siya. Ganyan lang siya. Simple lang po pag-install. Yan. Ganyan lang po mag-install. Dapat nakakonekta lang po yung inyong printer. Tapos L, yan lagi yung port 1. Okay. Tayo nyo. Yan. Ibig sabihin okay na siya. So, ganun po pag-install ng driver So, naka-virtual kasi tayo kaya hindi ko ma-install dito. So, na-install na natin, no? Tapos, lalabas po siya dito. Kunwari ito siya. Ito na lang. Kunwari siya na yan. I-deploy nyo lang po siya. Ganyan lang. Browse. Tapos yung GPO na ginamit nyo. You know. Yan. Tapos click nyo to. Add nyo lang. Okay. Yan. Pag tinik mo dito, lalabas yan. So, kunwari yan din lang din yung yung printer na meron siya. Pwede nyo din ilagay doon yung isa na domain nyo. Ayan. Ganun lang din. Ayun, dalawang share na sila lahat dyan. Pag tinig kayo dito, andyan na. Naka-deploy na. Tapos na tayo. Tools. Okay na lahat, no? Check natin yung group policy. Tapos, pagkatapos nyan, CMD po tayo. GP update. Course. Natin. So, testing na po natin kung okay na po. So, punta tayo na client. Ayan. Client po, ayan. So, punta tayo na user, other user. Ayan. Kasi login, subukan natin i-login. CSS. Ayan. Tapos po, hintayin natin mag-login. Tatanggapin.
Tagal. Ayan. So habang hinihintay natin, punta tayo sa server. Check natin kung andun siya. Punta tayo ng drive D. Ayun ang drive up natin, no? Ayan. Okay. Check natin. Ayun. So dapat lalabas lahat dito yung user. Tapos pag-click natin yung mga folder na ginawa natin. Ganyan po, check ng accessor yan. Ayan. Close. Balik tayo ng client. Check na natin kung yan. Para siya nag-i-install ulit kasi ng bagong OS. Yan po. I-check natin. Yan, nakasync siya. Tapos, check natin kung gumagana yung file restriction. New, text. Yan yung dapat. Na-block niya. Nagawa tayo ng file dito. Yan. Pag gumagawa tayo ng file dito, pupunta kayo sa server nyo, makikita nyo din yung file doon. No? Ayun na yung mga ginawa nyo. Yung lalabas dyan. Kayo, pwede rin yung server mismo, pwede rin siyang gumawa mismo file dyan. Kasi naka-block yung docs. Yung printer pala, tignan natin kung nababasa niya. Ano tayo, balik tayo sa client. So, pag hanapin yung printer, type na lang to, print. Yan. Type na yung printer. Click niya yan. Tapos, check nyo kung lumabas. Ayun, yan yung shinare natin kanina. Kung sakali mang hindi lumabas, pwede nyo i-add siya na mano-mano. Dito, add. Tapos, kung hindi siya lumabas, click nyo lang yan. Tapos, click nyo lang. Tapos, dapat yung server nyo. Yan. Yung pangalan ng computer nyo. Server. Yan, server. Yan o. Yan yung kanina. Lumabas. Kasi ito yung install natin kanina na printer. So, matidetect na siya automatically. I-next nyo lang yan. Tapos, kukonect na siya. Ganun po kung sakaling hindi siya lumabas dito. Yan. So, server backup na tayo. So, kunwari ito, nagawa kayo ng mga file nyo. Yan. Gawa na kayo ng mga file. Yan. Lalag kasi itong virtual natin. So, yan yung mga file. So, kung babackup kayo, punta kayo sa server nyo. Yan. Punta kayo na Windows Server Backup. Yan. Click po natin yan. Tapos,
Click nyo yan. Loading pa yan eh. Yan. Tapos backup once. Tapos wala na babaguhin dyan. Tapos custom, wag ito. Yan, custom. Next. Add items. Kung nasaan yung inyong users. Mga yan. So next. Next. Click itong remote share. Next. Dito, punta kayo lang. Kunin nyo ulit yung path ng ginawa natin. Ayan o. Ito. Kunin nyo ulit ito. Tapos natin. Paste. Ayan. Next. Pag i-backup kayo, dapat nasa harap nyo na yung accessory. Hindi nyo pwedeng gawin mag-isa to kasi minsan lang pwedeng gawin to. Hindi mo na pwedeng maulit. Kasi may schedule to. Tayo siya mag-complete. Pag complete na yan, hintayin nyo dito. Yan, complete na. Close. Tapos balik kayo sa inyong client. I-delete nyo yung mga ginawa nyo. Ito natin matetesting kung yan. Shift delete. Yan. Yan. Wala dapat dito sa recycle bin. So, dapat pag bumalik tayo sa server nyo, magbabackup yan. So, recover tayo. Recover. This server naman ngayon. Yan. Ayun ang sinasabi ko. Pag nagawa mo na, hindi mo na pwedeng gawin ngayong araw na to. Parang ganun. Bali, kinabukasan na sa susunod na araw na naman ka pwede makapag-backup. Next. Yan. I-click mo lang yung directory na kanina na sinilik mo. Next. Ito, override. Wag ito. Ayan na. So, next. Recover. Balik ka sa client mo. Tignan natin kung bumalik siya doon. Ayan o. Bumalik siya. Ayan. Ibig sabihin successful yung recovery natin. So, spark na to ng COC4. So, sa COC4, ibabalik natin sa dati yung setup. So, paano natin ibabalik sa dati itong client natin? So, pwede lang kayo, punta lang kayo sa Windows X, File Explorer. Kung paano nyo ginoin, doon nyo rin tatanggalin. So, punta lang kayo sa this PC, Properties. Ayan na. Pwede dito. Yan. Change. And then, balik nyo lang siya sa workgroup. Ayan. Para pumalik siya. Ayan. Next, balik tayo kay server. Sa server naman, lahat na in-install natin is tatanggalin natin. So, punta kayo na manage, remove, next,
Yan. Basta. Proceed. CSS 2025. Next. Remote. Ayan. So, mag-restart na naman to. Maraming restart na naman to. So, i-remove mo lang lahat naman ng dati mo nilagay. So, pagkatapos mo ma-remove lahat, punta ka na this PC. Yan ang lista na. I-restart pa to. Administrator. I-remove natin lahat. Yan. Lahat na nilagay mo, tatanggalin mo. Yan yung ba dito, babalik-balikan mo tulad nito. Yan. Yan. Lahat ng naman na nilagay mo, balik. Tanggalin mo yan. Print. Next. Yan. So, kung wari na-remove mo na lahat, pupunta ka ng Drive C. Yan. Punta ka ng Windows. Hanapin mo yung System 32S. Yan. So, tapos click. Hanapin mo yung DHCP. Delete mo lahat yan, Control A. I-delete mo lahat yan. Pag natanggal mo na, tapos DNS. Tabi yan yan. I-delete mo lang yung mga yan. Pagkatapos mo ma-remove lahat. Tapos punta ka rito. Shares. Ayun o. I-stop sharing mo itong mga to. Yan. Tapos na. Masakali.